Masakit po ang pag-ihi ko at may nana rin na lumalabas sa aking ari. Dok, namamaga po ang testicles ko at numinimpis din ang balat nito. Hindi po ba makakasama ang uminom ako ng spirulina kasabay ng omega-3 fish oil at maintenance? Sumasakit po ang itlog ko kapag nagbubuhat ng mabigat. Hello mga ka-Twilight! Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ilan sa inyo mga katanungan na pinadala sa akin ay sasagutin ko ngayon. Yes, ngayon, hindi bukas or hindi in the future. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Mula kay Enrock, Doc, masakit po ang pag-ihi ko at may nana rin na lumalabas sa aking ari. Hindi po ako nakakapag-check up and after 2 months ay namaga ang itlog ko. Wala po kasi akong perang pang-check up. Ano po ang dapat kong inumin? Salamat po. Una-una kasi, maaring may infection ka. May nana doon lumalabas sa ari mo. It could be secondary to an STI or sexually transmitted infection. And most common, especially in our region, is gonorrhea. That is on the basis of theoretical, ha? Ano ibig ko sabihin? Kasi wala naman kang pinapakita sa aking resulta ng urinalysis, urine culture. So, we're presuming that it could be and most probably STI. Okay. Granting na positive siya, then we will have to give you antimicrobials specifically for the corresponding bacteria or virus whatsoever. Diba? Kasi ang gonorrhea kasi is a bacteria, 'di ba? Meron naman tayong virus, 'di ba? Kahit ang mga kagaya ng mga wart, iba-iba rin din 'yon. So kailangan natin ma-classify. Now, kung wala namang STI na nakita tayong organism, it's just a plain and simple urinary tract infection. Gagamutin pa rin natin ng respectively ng specific antimicrobials na bumabagay sa kanya. So you have to show me your urinalysis and urine culture. Okay. Now, nabanggit mo rin na tumagal-tagal siya, hindi ka nagpatingin kasi because of financial aspect or whatever, na magana yung itlog mo. Because I think if there is really infection, naghawa-hawa na siya at bumaba na, nagkaroon ka na ng orchitis, and you can end up having epididymo-orchitis, pati tubes, diba? Yung patagtic tubes mo, pwede rin mahawa, no? So, this is strongly affected by ascending infection secondary to a acute infection. So, kailangan una sa lahat, ma-determine natin, we'll do some diagnostic examination for you para ma-check natin kung ano ang infection, then anong organism, then we give you proper antimicrobials. Okay? Then doon natin ma-manage maigi yung yung sakit mo. Okay? Mula kay JB Bakukan, Doc, namamaga po ang testicles ko at lumiliit at numinimpis din ang balat nito. Ano po kaya ang kadahilanan nito? Okay, now, pag namamaga ang testicles, it could be a lot of things. Kung may kasamang pamumula, that could be infection, inflammation, you call that orchitis, no? Or if it extends to the epididymal duct, you call it epididymo-orchitis, no? Pag wala namang inflammation, it could secondary to hard or soft feeling at paglalaki ng testicles, you have to undergo diagnostic procedures such as USSA para ma-determine mo kung if it's a benign factor like hydrocele, spermatocele, or even hernia, 'di ba? Sabi natin. Now, kung ito ito mga benign. Now, worst comes to worst, pag matigal ang bukol, 'di ba? O pamamaga, it could be secondary to testicular mass na kailangan natin baka later on to undergo testicular biopsy para malaman natin kung meron siyang signs of malignancy. Okay. Now, if it's just solely a infection, lumiliit naman siya. So, mawawala naman siya. Now, with regards to yung numimipis, ayan, tongue twister,
na balat ng testicle, it could be secondary to infection, inflammatory na stress siya. Kasi usually naman ang skin naman ng testicle medyo crampo. So pwedeng yun ang kadahilanan, no? So we have to find out, no? Basically yun lang naman ang problema, no? Ano dapat gawin? Have diagnostic procedure done, ultrasound of the testicles, and give proper antimicrobials. Of course, you have to seek doctor's advice or doctor consultation, especially mga specialists like us, in order to check and properly manage your disease. Okay? Mula kay Vilmar, Doc, sumasakit po ang itlog ko kapag nagbubuhat ng mabigat. Ano po kaya ang kadahilanan nito? Okay. Now, one is, tingnan natin kung lumalaylay siya o bumababa siya sa inguinal canal. This could be inguinal hernia or lusdos, di ba? Now, if it's on and off, parang nawawala siya na doon sa singit mo, pwede rin siyang hernia, pero direct hernia yon, no? So, kailangan ma-define natin. Now, if it's a nodule-like, parang bukol-bukol lang doon sa singit natin, it could be inflammatory. Maraming cause ng inflammatory, di ba? It could be tuberculosis or infection. Yan. Normal ba ang sumakit ang itlog kapag nagbubuhat ng mabigat? Hindi. No, hindi unless there is infection. No, unless there is pressure, unless there is trauma, 'di ba? Kaya lagi natin sinasabi, ang supporter ay sinusuot lang during a physical sports activity. Then afterwards, you have to remove it, 'di ba? Kasi hindi pwede nakasaplot lagi ng tigas, no? Or very tight jeans kasi hindi rin makahinga yung testicles natin. And it can cause a little bit of pain in any way. We'll do diagnostic. We'll see if it's inflammatory in nature or secondary to external trauma that is causing pain to the testicles. Kaya tayo nagkakaroon ng problema before we give your proper management. Okay. Mula kay Corazon Estrada, hindi po makakasama ang uminom ako ng spirulina kasabay ng omega-3 fish oil at maintenance? Yes, hindi nakakasama. Iba kasi ang mga function nila, no? Spirulina doesn't have antagonistic effect to other supplements or other drugs, no? Maganda nga siya, self-serving, ibig sabihin, mabait siya. So, pwede siya mag-collaborate. Pwede siya mag-collaborate in other supplements, substance, or even maintenance. So, okay lang siyang inumin. Ang importante kasi siya, nakakatulong siya. Nakakatulong siya especially for mga hypertension. So, given the fact na you're taking antihypertensive, so nakakatulong siya because yung flow ng dugo ay na mas maganda kaysa hindi yung before na malapot, no? Okay, then mga cholesterol problem, diabetes, etc., etc. So, okay lang siya. At yan ang sagot sa inyong mga katanungan. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Post your question in the comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli ako po ang inyong Twilight-friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying, hello but never goodbye. Thank you for watching.